Mga kababayan, ang black propaganda ay marubing bahagi ng politika at gagamitin itong sandata laban sa akin ng mga taong nangangarap na makita tayong bigo sa pagtupad ng ating sinumpaang tungkulin sa bayan. Nagiging mas... Mga kababayan, gusto kong mag-react dito sa latest public monologue nitong si BP Sara. Ang sabi niya dito, ang black propaganda raw ay isang pamamaraan sa politika. At ngayon daw, mayroon daw ginagawang black propaganda laban sa kanya. Masyado daw itong mapangahas at pilit daw siyang ginigiba. Okay. Tingnan natin. Black propaganda ba kamo? Tipo bagang, sino kaya ang pinapatamaan niya? Sino naman kaya, mga kababayan, ang pwedeng gumawa sa kanya ng black propaganda? Kung meron man. Diba? Ang kaaway niya palagi, ang unang inaway niya, kako, si Martin Romualdez, na wala namang ginagawa laban sa kanya. Hindi naman siya inaano, pero inano niya, diba? Sinabihan niya na ambisyoso. Tapos tawagin niya sa isang ihailin tulad niya, sa isang napakapangit na nilalang, kung nilalang man itong matatawag, o elemento ba ng lupa, itong tambaluslos. Tapos ngayon, sasabihin niya na siya ang ginagawa ng propaganda. Ang isa pang pwedeng pinapatamaan niya ay si President Bongbong Marcos. Pero mga kababayan, sino ba ang gumagawa ng black propaganda? Kanino? Para sa kaalaman nating lahat, at alam ninyong lahat, na sa katotohanan, ang tinitira nilang mga Duterte ay si PBBM, di ba? Kung ano-ano na nga ang mga akusasyon, kung ano-anong mga katarantaduhan ang ginagawa nila laban kay Bongbong Marcos, na hindi naman nakakaano sa kanila. Dahil lang sa gusto nilang patalsikin sa pwesto itong si PBBM, nang sa ganun ay sila ang pumalit sa pwesto. Dahil bakit? Kasi masyado na silang gahaman. Gusto nila sila lang ang maupo dyan sa Malacanang. Hindi na nakontento dun sa 6 na taon na inupo nung tatay niya. Pagkatapos, in just 4 more years, ay maaaring siya na rin ang umupo dyan sa Malacanang. Bakit hindi na lang hintayin yon? Nagmamadali sila na ora mismo, ngayon na mismo, makabalik na sila ng Malacanang. So, sino ba ngayon ang gumagawa ng black propaganda? At saka isa pa, sa dinami-dami po ng mga ginawa nilang pang-aalipusta, paninira kay PBBM, may narinig ba tayo? Di ba hindi naman sumagot? Naiinis na nga ako na hindi man lang sumasagot itong si BBM Yung tatay niya, yung kapatid niya, ang titindi ng mga pag-aalimura dito sa Pangulo natin. Tawaging bangag, adik, manyakis. Kasi gumagawa ng, ano ba ito? Nagsisex orgy daw sa Malacanang. Kita mo yung mga kababuyan na ibinibintang nila doon sa Pangulo?
Tapos ginagawan pa nila ng paraan na gusto nilang patalsikin. Inuudyukan yung mga tao, yung mga pulis at ang military na tumalsik na itong Bongbong Marcos. Pero wala namang, sino ba ang gumagawa ng black propaganda? Mariusip. Okay, pakinggan pa natin. Pagtupad ng ating sinumpaang tungkulin sa bayan. Uy. Nagiging Ginagawa daw na sinisiraan daw siya para hindi na makagawa ng mabuti tungkol doon sa sinumpaan niyang tungkulin. Ano bang sinumpaan niyang tungkulin sa bayan? Yung pagiging vice president? Di ba wala namang nakakapag-control sa kanya? Sige nga kung ano lang ang gusto niyang gawin, nagagawa niya. 'Di ba nagtayo siya ng ilang satellite offices ng vice president sa buong bansa. Siya lang sa lahat na naging vice president, siya lang ang nagkaroon ng ganyan. Kahit na ngayong pangulo natin walang satellite offices pero ang vice president meron. O 'di ba? Pati yung kanyang bodyguard na 400 strong police and military. Mas marami pa kaysa sa bodyguard ng Pangulo. Na kung tutuusin po, ang bodyguard ng Pangulo, yung PSG, kasama na dyan na binabantayan, ginugwardyahan, yung Vice President, pati pamilya niya. Bakit kailangan pa siyang gumawa ng sarili niyang army? Anong ibig sabihin nun, mga kababayan? Di ba hindi naman tayo tanga para hindi matuklasan o maisip kung ano ang gumagana sa utak nila. Kaya siya mayroong army dahil balak nga nila na ikudita si Pangulong Marcos. O, tapos, ang ginagastos niya dito sa kanyang mga satellite offices, pati dito sa sangkatutak na private armies niya. Ay, hindi naman pala private army kasi mga active na military at police. Pero, legal ba to? Parang ang kapal ng mukha lang na kung yung Pangulo nga, walang mga gawain ganyan, pero yung Vice President, meron. Anong ibig sabihin na ito, mga kababayan? Di ba parang siya? Yung pagiging abusado ba? Abusado sa posisyon. Tapos yung sinasabi niya na sinumpa ang tungkulin, parang pinipigilan daw siya na maging effective sa kanyang sinumpa ang tungkulin. Saan? Yung pagiging DepEd Secretary? Bakit ano na ba ang nagawa niya? Sa 2 taon na siya nakaupo dyan eh. Mayroon bang markadong project na ginawa niya para ma-improve yung mentalidad at talino ng mga kabataan? Anong sinumpa ang tungkulin? Ang nagawa lang naman dyan na pinag-usapan ay yung pagtatanggal niya ng mga learning tools na nakakabit sa mga dingding dahil nakaka-distract daw. Na hindi yun nagustuhan ng mga teachers. Dahil kumbaga pakikialam na yun sa trabaho nila. O ano pa? Yung pag-a-approve na mag-ipit, magsuot sa ulo ng ano ba yun, yung dilaw na ano ba yun? Yung duck clip ba yun? Duck hair clip? Ano yun? Para saan?
na ultimo, mga estudyante, pati mga teachers ay inaprubahan niya na magsuot. Okay lang magsuot. Para ba nawang makakatulong yun na pampatalino? Oh. Pagtupad ng ating sinumpaang tungkulin sa bayan, nagiging mas matindi, mapangahas, at desperado na ang mga paninira sa akin ngayon. Bahagi ang mga ito ng isang organisadong demolition job na ang layunin ay sirain ang aking integridad at gumawa ng imahe na ako ay isang mamamatay tao. Demolition job daw. Para sirain siya. Sirain ang kanyang integridad. Integridad ba? Integridad ba ka? Bakit? Mayroon ka ba niyan, Bibi Sara? Sirang-sira na nga kayo, lahat kayo na buong pamilya. Lalo na ikaw. Anong integridad? At saka, organisadong demolition job. Sino kaya ang mayroon nun? Yung ginagawa ninyo kay Bongbong Marcos, yun ang demolition job. At organisado. Di ba? Ano ba yung mga paninira, yung mga panguudyok sa mga kapulisan at military, mga taong bayan, yung hindi pagbabayad ng buwis, yung mga DDS vloggers, na lahat ng content ay si Bongbong Marcos at yung First Lady. O di ba? Organisado kayo. Ano ba yung pulburon video? Lahat. Tapos bibintangan ninyo, alam naman natin kung sino ang pinagbibintangan niya ng mga demolition job. Sabi nung ibang vlogger Marcos Boys daw. Sa totoo lang, kayong mga Duterte ang mayroong organisadong demolition job laban kay Bongbong Marcos at Martin Romualdez. Huwag niyong babaliktarin, Sara. Ha? Gumawa ng imahe na ako ay isang mamamatay tao, na korap, abusado, taksil, at isang warlord. Makikita. Yung demolition job daw laban sa kanya ay nagpapakita daw ng, pilit daw ipinapakitang imahe na siya ay isang korap. Hindi ba korap? Ano yung mga questionable na issue ng intelligence fund? Yung 125 million na nawala in 11 days. At yung 650 per year na intelligence fund, confidential fund. Hindi ba yun sinyalis ng pagiging korap? Hindi naman kailangan sa posisyon niya. O, tapos warlord. Sino ba may sabing warlord si BP Sara? Meron ba? Ngayon ko nga lang yun narinig First time na narinig ko. Warlord. O baka naman, totoo naman talaga, warlord kayo dyan sa Davao. Kayong mag-aama. Diba? Sus. Kita natin ito sa pag-atake sa confidential funds, pagpapalaganap ng video sa Commonwealth traffic, paggawa ng issue sa pagtatag ng security para sa opisina ng Vice Presidente, paglabas ng testigo na umano'y ako ay kaparte ng Davao Death Squad. Siya daw ay pinag-akusahan na parte ng Davao Death Squad. Well, may sinabi po siya dati na hindi daw niya kailangan ang Davao Death Squad sa kaya niyang gawin. No need, hindi niya kailangan ang Davao Death Squad. Kasi yung nagagawa ng Davao Death Squad ay kaya niya ring gawin. O, di ba? Sino ba yung architect ng tukhang? O, di ba siya? Kumbaga, ito mga pinagsasabi ni Sara
na kasiraan niya, siya rin naman ang may gawa, di ba? May pag-uusapan ba ang mga tao kung wala siyang ginawa o walang nakita sa kanya? Di ba kung ano man ang mga pinag-uusapan ng mga chismosa, public opinion, yun ay nakita sa iyo. Yun ang topic. Dahil nakita namin sa iyo, ginawa mo. Oh. That squad sa malisyosong ulat tungkol sa aking mga baril at ang pampabastos sa relasyon namin ng aking asawa. Oh, yung tungkol daw sa kanyang mga baril. Narinig natin kasi yan doon sa Senate hearing sa kaso ni Kibuloy, doon sa hearing ni Risa Hontiveros, kung saan yung isang witness doon na minaltrato ni Kibuloy ay nagsalita na nakita niya na nagpunta doon yung mag-amang Duterte, si Digong at si Sara, na binitbit pa uwi yung mga bag ng baril. Oh, kayo ang may gawa nabuking lang. Tapos yung sinasabi niya na paninira daw doon sa relasyon nilang mag-asawa. Aba, ako malay ko ba dyan sa relasyon ninyong mag-asawa? Kung mayroon man nakitang problema yung mga tao, yun ay kasi kagagawan ninyo. Kagagawan mo. Kasi masyado kang reckless sa mga ginagawa mo, di ba? Paano nalaman ng mga tao, lumabas yung, na-expose yung pagpapadala mo ng sulat doon sa basketballista, na ngayon nachichismis na karelasyon mo. Naku, wala akong pakialam dyan kung makipagrelasyon ka sa kung kanino Kasi personal mo na buhay yan. Kung masisira ka man, kagagawan mo yan. Pero, di ba, may mga lumabas din na mga istorya na itong asawa mo, yung asawa mo dyan sa Davao, nakabuntis. Kaya nga daw binugbog ng tatay mo. Biruin mo, 2 ang nabuntis. Paano namin nalaman yun? Akala ko nga, matino kayong nagsasama Oh. Kagagawa ninyo. Siyempre, dahil kayo ay mga sikat na tao, politiko, talagang yung mga ganyan, ang mga mata kasi ng mga tao, nakatutok sa inyo. Ngayon, kung ayaw mong machisme, Sara, ay di wag kang magpolitiko. Ganun lang kasimple yun. Kasi oras na politiko ka, politiko, artista, di ba, nagiging public property kayo. O, lahat ng mga nagagawa ninyo, kay may nagawa kayong mali, or kahit na tama o mali, nagiging mali nga yan, kahit tama. Hindi maiwasan na pag-usapan kayo ng tao kasi sikat kayo. At saka hindi ka dapat magreklamo kasi ginusto mo yan na maging politiko ka. Kung ayaw mong machismis, ayaw mo pinag-uusapan ang personal na buhay mo, di mag-resign ka. Maging pribadong tao ka na lang. Para kung mayroon man mag-chismis sa'yo, pwede mong idemanda. Pero ngayon na politiko ka, magdedemanda ka, that's stupid. Ewan ko sa'yo. Sa relasyon namin ng aking asawa. Kamakailan lamang ay nagsusulputan din ang mga online scam sa pera sa social media, katulad ng scholarship o pagbaon program para sa mga mag-aaral. Sinisiraan ako para pagdudahan, pahiyain, at panghinaan ng loob. Nais nilang isuko ko ang aking sinumpaang tungkulin na magsilbi sa bayan. Ayaw nilang magtagumpay tayo para sa edukasyon ng mga sinisiraan daw siya kasi ayaw daw nitong mga naninira sa kanya na magtagumpay siya. Alam mo, siraan ka man sa hindi ka naman magtatagumpay kasi hindi mo naman ginagawang trabaho mo Alam ka naman ginagawang matino dyan sa DepEd. Kasi nga hindi mo yan din niya. Ayaw mo niyan kasi ang gusto mo maging sekretary ng National Defense. O, di ba? Sus. Mga batang Pilipino at para sa kanilang kinabukasan na
nanganganib sa kamay ng korupsyon, kriminalidad, iligal na droga at terorismo. Taliwala ni ining tanan, daghang salamat sa inyong padayon na suporta o pagmahal. Magpadayon ko sa akong trabaho para sa kaayuhan sa nasod. Salamat sa inyong patuloy na suporta sa aking mandato na ito. Alam mo, itong mga Duterte, ba't ang hilig-hilig ninyong magsalita ng Bisaya na ang audience ninyo ay lahat ng Pilipino? Naumpisahan mo na magtagalog, tapos susundutan mo ng Bisaya, alam mo hindi namin maintindihan. Ano yon? Napaka-selfish naman ang ganun. Nahilig-hilig walang respeto po yan sa mga tao na hindi nakakaintindi ng kanilang ligwahe. Tama hindi? Sa kaayuhan sa nasod. Salamat sa inyong patuloy na suporta sa aking mandato na itaguyod ang pag-angat ng antas ng edukasyon ng ating mga kabataan. Hala, may ginagawa daw siya para umangat ang katalinuhan ng mga estudyante natin. Meron ba? Mga kababayan, meron ba? Alin, yung pag-ipit ng duck clip? Duck hairpin? Duck hair clip? Ambot sa imo, Sara. Po sa inyong mga dasal. Dasal? Tandaan po natin na ang mga paninirang ito ay nagkukubli ng mga personal at politikal na interes. At ang mga ito ay hindi ninyo interes. Hindi interes ng bayan, hindi ito interes ng Pilipinas. Ano raw? Yung mga paninira daw na nagkukubli? Kailangan mag-alala Sa- sa madalas na pagtingin sa gabi. Mapagnanig ng mataas ng asukal sa dugo. Kumerche. Hindi daw interes ng bayan. Paano naging hindi interes ng bayan ang mga ginagawa niya? Lahat ng ginagawa ninyo, may pakialam kami. Dahil lahat ng ginagawa ninyo mga politiko, apektado kami lahat. Kaya wag ninyong sabihin hindi interes ng bayan. 'Di ba? Yun lang po mga kababayan at ewan. Masyadong kung magsalita siya, pa-cute. Sa tingin ko, hindi yun ang natural niya. Pa-cute masyado. Parang akala mo napaka-mabini. Binibini. Sus, inda ko. Ewan ko sa'yo. Diba? O hanggang dito na lamang po. Humaba na naman kasi ito Okay? Thank you for watching and see you in my next vlog. Peace.